Mga kapatid, at anong ginagawa si John the Baptist doon sa ilog ng Jordan? At sila'y kanyang binabautismuhan sa ilog ng Jordan. So tama, ang bautismo mga kapatid, kinakailangan ng maraming tubig. Kailangan mayroong at least ilog, dagat, o kaya kagaya ng isang malaking tangke na kung saan doon ilulubog ang mga kandidato for baptism. Swimming pool na. Swimming pool, pwede rin. No? Kagaya niyan, ito po yung ilog ng Jordan. Ito yung original na ilog ng Jordan. Dito po nagbabautismo si John the Baptist. No? Si Jesus, nung siya po'y bautismuhan, ito ang kanyang sinabi. Binautismuhan din siya ni John the Baptist. Ang sabi niya, payagan mo ngayon. Ang sabi ni Jesus, kasi ang sabi ni John the Baptist, Panginoon, ako nga dapat ang bautismuhan mo eh. Bakit nagpapabautismo sa akin? Sabi ni Lord, payagan mo ngayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katwiran nang magkagayoy pinayagan niya sila. Tingnan nyo, maging si Jesucristo nagpabautismo. Kaya hindi po nakakatakot ang bautismo. Utos ng Panginoon, maging ang Panginoon ay sumunod sa utos ng bautismo. Amen? Okay, tingnan muna natin. Pagdaka, nung siya po ay nabautismuhan na, siya'y umahon sa tubig at narito, nangabukasan sa kanya ang langit at nakita niya. Tingnan niyo yung word na umahon. Ibig sabihin, siya inilubog. Sino ba yung umaahon, kundi yung nanggaling sa tubig? Tama? Oh, galing siya sa tubig ng Jordan at siya'y umahon. So talaga, ang bautismo, ito ay lubog, mga kapatid. At ano ang nangyari nung siya po'y umahon sa tubig, Sister Rodaline? Ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya at narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Oh, malinaw, di ba? Nung siya nabautismuhan, bumaba ang Holy Spirit sa kanya sa pamamagitan ng parang isang kalapati. Pagkatapos, ang Ama na nasa langit ay nagsalita, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Amen? Amen. So, malinaw mga kapatid. Ngayon, ang sabi dito, sa Gawa 10:38, pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Gayon din tayo kapag po tayo nababautismuhan, tayo po ay pinapahira ng Diyos ng Espiritu Santo. Kung ano yung naging karanasan ni Jesucristo, tayo rin po ay nagiging gayon ng karanasan. Kasi ang bautismo, sumisimbolo sa ating pagkamatay, sa lumang pagkatao. Mamaya, i-aaral po natin. Kagaya po nito, tingnan nyo, nabautismuhan po sila sa tubig, no? Sapa. Basta merong sapat na tubig, doon po binabautismuhan. Nagkakaroon ng isang panibagong buhay pagka ikaw ay nabautismuhan. Ito pong lalaking eunuko. Ito po ay hindi po mananampalataya pa. Pero dahil nagbabasa siya ng Biblia, nabasa niya yung Biblia, hindi niya maunawaan. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Felipe, Felipe, puntahan mo nga itong si eunuch. Ipaliwanag mo sa kanya yung aral na kanyang binabasa at hindi niya maunawaan. Kaya po, ayun si Felipe, sumakay dun sa karo nitong si eunuko, itong bating. At ano po ang sabi? At sa kanilang pag-aaral, nung maunawaan na ng eunuko ang aral tungkol sa Bible, ano ang ginawa? At sa pagpapatuloy sa daan, ibig sabihin habang sila nakasakay ng karo, ay nagsidating sila sa dakong may tubig. May tubig na doon. At ano ang sinabi ng bating, mga kapatid? Ito po, ang sabi ng bating, narito, ang tubig. Sabi niya, nakita yung tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Ibig sabihin, ang bautismo talaga nangangailangan ng maraming tubig. Kailangan kang ilubog. Si John the Baptist, nagbautismo sa tubig. Si Jesucristo, binautismuhan sa may tubig. Itong si Felipe, nagbautismo sa may tubig din. Pero pansinin ninyo mga kapatid, ang bautismo, ito ay kusang loob mong ginagawa. Kagustuhan mo yun. Pagkatapos mong maunawaan ang pananampalataya, pagkatapos mong maunawaan ang aral, ang susunod na dapat gagawin mo ay ang magpabautismo. Kagaya nitong lalaking bating. Pagkatapos niyang maunawaan ang aral,
Inaralan siya ni Felipe. Ano ang sabi niya? O Felipe, brother, may tubig. Papabautismo na ako. Binautismohan ni Felipe ang bati. Amen? Yan. Parang kagaya ng kasal. Once na kayo ay nagkakaunawaan na, engaged na kayo, nasa tamang edad na kayo, handa na kayo magpakasal, natural lang, dapat kayo ay magpakasal. No? Yun po ang bautismo. Kagaya po iyan ng kasal. Pakikiisa. At ano po ang ginawa? Ipinag-utos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bati, at kanyang binautismohan siya. O, tingnan niyo po, napakaganda mga kapatid. Alam niyo, ang sinaunang iglesia ay gumagamit din ng bautismo noon, ang Catholic Church. Actually, lubog din ang bautismo nila noon eh. Ito po yung halimbawa. Doon sa iglesia sa unang siglo sa Pilipos, meron po silang nahukay doon na parang baptistry, na parang swimming pool. Doon nila binabautismohan yung mga unang mananampalataya. Ito po sa Vatican, no? Doon sa Italy. Pasok po tayo sa loob nito, meron po silang pinagbabautismohan doon sa Roma. Ayun po, oh, yun, oh. Ganyan din dati ang ginagawa ng Catholic. Kaya lang, siyempre, yung pare, napapagod na yata. Sa dami-dami ng magpapabautismo, siguro buhos na lang. Kaya nagkaroon sila ng parang batas noon. Ayan, ganyan din po dyan, no? Sa loob niya, kung papasok ka doon, meron siyang parang baptism, no? Yung mga unang Kristiyano nung ganyan ang ginagawa nila. Kaya lang noong 1311, sa konsilyo sa Ravenna noong 1311, na isang opisyal na tinanggap ang pagwiwisik at pagbubuhos na katumbat ng paglulubog sa rito ng bautismo. Ibig sabihin, ang Catholic mismo ang siyang nagpalit na naman. Dati, ang talagang bautismo, lubog. Pero ang ginawa ng Catholic Church, ginawa nilang wisik. Eh di paglabag na naman yan, no? Dapat talaga lubog. Kaya ginawa, wisik na lang. Kaya ngayon, puro wisik na lang ginagawa. Tsaka yung bata, binabautismuhan. Oh. Eh, tanong ko sa inyo mga kapatid, ang bata po ba pwedeng bautismuhan? Ha? Oh, bakit? Wala pang alam yun. O bakit siya nangihingi ng candy? Wala siyang alam. Nangihingi pera. Ah, ewan kong chocolate, ice cream. Alam niyo, ang dahilan bakit? Hindi pa niya kayang sumampalataya. Oh. Wala pa siya doon sa age of accountability. Kagaya nung ako, nag-baptismo na ako. Sinabi pa sa akin, oh, magsisisi ka na sa kasalanan mo. Hindi mo. Baby ka pa lang eh. Sumasampalataya ka na ba sa aral, sa utos? Kasi ang sabi, ang sumasampalataya at mabautismo ay maliligtas. Eh, yung baby, hindi pa pwedeng sumampalataya. Amen? Hindi pa pwede. So, sa tingin niyo tama yung nagbabautismo ng bata? O nagbibinyag ng bata? Hindi rin. Kaya lang tayo pong mga una nang nabautismo, kagaya ko, eh, hindi ko na maibabalik yun. Tapos na yun. Ano na magawa doon? So, itatama ako na lang. Kaya nagpabautismo ako sa tamang paraan ng bautismo sa tunay na iglesia. Yun. Okay? So, ano ang kahulugan ng bautismo? Kung ang bautismo ay iniuutos ng Panginoon, kung ang bautismo ay mahalaga mga kapatid, ano po ang kahulugan nito? What is the meaning of baptism? Bakit kailangan pa ako magpabautismo? Sumampalataya naman ako eh. Oh, ano po sabi? Ang bautismo mga kapatid ay kahalintulad ng pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay ni Jesus. Pagka ikaw ay mababautismuhan, dadaan ka dito sa pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay ni Jesus. Ito po ang sabi sa aklat ng Roma sa 3 at 4. Ganito ang sabi, hindi ba ganinyo nalalaman? Tayong lahat, ibig sabihin, yung mga nabautismuhan na, yung mga kaanib na ng iglesia, tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Alam niyo, ang bautismo mga kapatid, ito'y kamatayan din naman sa luma nating pagkatao. Pagka ikaw ay inilubog sa tubig, para ka na ring inilalagay sa iyong libingan. Kasi yung tubig, yun po ang magsisilbing libingan mo. Sino ang ililibing doon? Yung dating Genesis, yung dating Rodalin, yung dating Aaron. Sino yung dating yun?
Yun yung dating walang muwang sa katotohanan. Yung dating Jerry na ganito ang ugali. Yung dating Jerry na mali ang aral na kanyang nakagisnan. Ngayon ay nagbago na. So, ibig sabihin, pagka ikaw ay binautismuhan, kailangan magkaroon ka talaga ng desisyon. Yun ang ibig sabihin nung mamatay ka muna. Mamatay, ibig sabihin, handa ka ng pagsisihan mo yon. Hindi mo na babalikan. So, baptism is a decision. It is a choice.